Acts 20:24, King James Version. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. The book of Acts chronicles the lives of key apostles, especially Peter and Paul. In the decades immediately following Christ's ascension into heaven, Luke was first a follower of the apostles and then became close with Paul. This is exactly how the book of Acts unfolds, beginning with Peter and ending with Paul. Luke even began to speak in the first person plural in the latter portion of Acts as he traveled the Roman Empire alongside Paul. The book of Acts provides us with a valuable account of how the church was able to grow and spread out from Jerusalem into the rest of the Roman Empire. In today's message, Brother Jun Macapabre talks about Paul's desire to finish the task that was given to him. The meaning of the word consecration and dedication. Paul considered his life worth nothing. Paul had given his life to the Lord for two reasons. He was free from the blood of all men. The reason he was free was that he had proclaimed the counsel of God. When you seek God's presence, you will be filled with His grace, strength, and joy to do the work that is laid before you. No matter where you are in your journey of life, be like Paul. He was able to face what lay ahead of him because he trusted God with his life and he knew how to walk in God's grace and to do it with joy. As a believer in Christ, you and I were bought at a price and we belong to God. When you live passionately for God, your whole perspective on life changes. You will find that your joy in the Lord will give you the strength to conquer the challenges that you encounter in your life and in the ministry that God has given you to do. Sa study sa sini nga gitawag passage, nakatulo ang akon luha, ibin sa pagkopya sini dire, tungod kay endangered species na, nga may mga tao nga dili mo makita, gididikar niya ang iya kabuhi sa Ginoo. Sagdayon ano ning word na consecration. But before we move further, his dedication of his duties. Dayon ang word na consecration, the act or process, officially making something holy and able to be used for religious ceremony. One of the serious error of Belshazzar, nga diin sa dira nga nagahimo sa sing punsyon, one of the failure of Belshazzar, that very night he received the judgment of God. No, ang pinakaseryoso niya nga sa hindi kay ang gitong pagsimba sa Diyos-Diyos. Tungod kay nabata siya sa pagsimba sa Diyos-Diyos. Hindi ang kapalahubog nga di nag-ilinom sila pod sa iyang mga concubines kag sa iyang mga asawa kag sa mga dagko nga mga gobernador sa Babylonian Empire. Nagdawat niya ang sentensya that very night. Ginpatay siya tungod kay ginkuha niya ang mga galamiton sa templo nga gindala siya amay dito sa Babylonia. Even Nebuchadnezzar himself during his lifetime was not able to touch that holy instrument. Iya ginkuha kag ginhimo niya nga tagayan. Pag insigida may kamot nga nagsulat, magsintensya sa iya. Kay malubla ka mo mga otot. Nga kung ara ka na sa journey sa consecration, officially recognize ka na nga ang makagamit sa imo ang Diyos lang. Prapakan na ito na Ginoo.
And that is consecration is all about. And that dedication is all about. The missing element of the modern Christianity. Kung basahon pa ang introduction, ano ang introduction? Consecration and dedication testimony and total abandonment to Christ. Total abandonment to Christ. This is a striking verse, but it is also a precious verse and should be read many times to get the full impact of its passage. Kinahanglan will be read and repeated again and again. Agod nga makatugan ni sa imo pagkatao, samtang buhi ka pa. Number one, Paul considered his life worth nothing. In this modern time, imo makita iya, gitudloan ta nga ang aton life, imo makita, bilidhon. Muna nga, full cost, we are going to preserve our life. Nabasa na kon may mga multimillionaire sa Europe nga diin pagkapatay nila tungod kay nagpatay sila nga mahal ang ilang kabuhi. Nagbayad sila sing tag-ilang ka milyon dira sa gitawag ya sa storage nga i-refrigerated ang ilang mga lawas waiting sa panahon nga ang sinsya nakatuga na sing bulong nga mabanhaw ang ilang lawas. Ito kinagpati sila nga pirti kabilidhon ang ilang mga lawas. Mungkin na itong kibilidhon ang aton mga lawas, jutay lang naton nga gitawag nga mabatyagan, ato ni ginatatap. Will and God. So kay ang aton lawas, templo ni sa Malang Espiritu. Pero in the pursuit of serving God, kinahanglan mahibalo ka. Nga diin kaangay kay Apostle Paul, his life worth nothing. His life was not for him to use. And do as he please. Nakalambot siya sa ultimate nga gitawag lalambuton sa redemption nga ang iya kabuhi ginpagamit na niya sa Ginoo kag hindi na para sa iya kalipayan. Palpakan na ito na Ginoo. We have a dual experience. I myself, because we are living in this dual nature sa pagpangabuhi, spiritual and material. Kagang aton lawas, bahin sa material nga butang. Pero si Apostle Paul, siling pa niya, not for earthly comfort or pleasure. Muna nga, balikon akon because repetition is necessary. Anyone who stand in the pulpit, ano man na ka bantog kag popular nga simbahan, ano man na kaglagko ng mga mega churches, kung hindi itudlo nga ang pangalagad sa Ginoo may mga kabudlayan. Siling ko with honesty and thirst nga ina nga mga tao gininto niya ang iya mga membro sa simbahan. Tungod kay ang kabudlayan hindi gini mapanghiwala. Everybody say amen. Ngayon,
Kung imo tan-awon, his life was not for himself. Hindi na para sa iya kaugalingon. It was for Christ. His life was important. It had worth that is a precious and valuable, but it was for himself, not for his own use. His life was the precious and valuable possession of the Lord. At the time nga diin, gididikit niya, consecrate niya ang iya kabuhi da sa Ginoo. Nangin precious ni nga posisyon sa Ginoo. Nangin matahom ni nga propiedad sa Dios. Kini nga propiedad kaangay sa kayhom ginapabugal ni sa eternity. Ginapabugal ni sa eternity. Nga billions of people sa sining nga kalibutan, jutay lang ang nakalambot ng ila kabuhi. Ginhalad nila sa pag-alagad sa buhi nga Diyos. Papakan na ito na gina. Damo nag-alagad sa iya gitong passion. Damo nag-alagad sa iya umra. Damo nag-alagad sa iya panimalay. Pero malaka lang nga diin nag-alagad una sa tanan sa Dios. Pagdayon, gindala niya iya panimalay, gindala niya ang iya obra, gindala niya ang tanan ng mga butang nga din gipabitbit sa Ginoo ug ihalad dira sa tiilan sa Dios. Palpakan na to na Ginoo. The Lord possessed his life, for he had given it to the Lord and he was using it to the maximum. Sa dira nga gihatag niya ang iya kabuhi dira sa Ginoo. Ang Ginoo nagposes sa sini nga kabuhi kag dayon nakalambot siya sa paggamit sini sa maximum level. Papakan na to. In the maximum. Muna nga kon imo makita ya kuhaon na ta sa Ginoo, the question is, have we used our life in a minimum, in below average, or in a maximum level? I really believe na diin sa hambal sa ka-teologyan nagsiling siya. Giluwas ta sa grasya. Giluwas ta sa kaluoy. Giluwas ta sa paghigugma. Pero we must be aware that we'll be rewarded according to our works. Everybody say na. Kung gusto sa Ginoo nga makalambot ka sa perfection, makalambot ka sa maximum ng pagpus. Tag-amo na siya pusol po. He used his life in a maximum tungod kay ang nagpuyat kag ang nagkagayin kag ang nagpusis sa iya. Amo na ang Diyos. Kag dayon, kung padayunon tani, sabi mo lang, I really, with the message of this passage, there are many precious and grand promises which our gracious, loving Heavenly Father has promised to us. Pero hindi na to napanghiwala nga isa sa madamo nga promesa nga ginsaad sa Dios. Amo gid kung kaisa nga mag-antos ka. Palpakan na to na Ginoo. Nakabatyag kasing kasakit. Siling ko sa akon sa gabi sa nangamuyo ko, Lord, ano man ni ang causes, because there is always a cause and effect. Halin man ni sa taon, halin man ni kay Satanas, pagitog pagdisiplina man ni, ako ni dawaton, tungod kay I learn something nga diin hindi gali tawhay ang pag-alagad sa imo. Pagpakan na to na Ginoo. Kadungdung ko sa dito sa bukid, may isa ka tawo nga nag-arangka sa Carabao.
Sa dira nga din gintakda na sa kahoy kadto diri sa guwa. Sa nadugay ng bira sa karabaw, nagbisyo ang karabaw. Nagguwa na siya sa gikos. Ti ang gitawag iya gitawag iya nga ang gitawag iya nga iya sa karabaw kadali. Kay sa arang kaya biyaan ka sa imong upod. Sabi mo lang dira mismo sa ubos sa himugaan di mo makita sa kaakig niya hindi na niya maantos. Gilabo-labo niya iya karabaw. Tungo kay hindi na magbira. Nakasiling ko amo ni. Kung may kumpasyon lang sa sulod niya, nung makasimpatay siya sa gimatyag sa karabaw, hindi niya pagpatyon ang karabaw. Ang ako nagapati, kaangay sila ang Ginoo. Because He is a compassionate God. Panahon nga mabudlayan ta, intindi siya sa aton. Dahil tungkol kay kaintindi siya sa aton, kung kitaya magsalig sa iya, imo makita, ma-endure naton, maagwanta naton, ang hindi maagwanta sa iban nga tao, tukay ang Diyos, amo ang aton kaupod. Pagpakan nato na din. Sagdayon, kung imo tanawon dere, Paul had given his life to the Lord for two reasons. Ginhatag niya ang iya kabuhi sa Ginoo sa duha ka specific nga reason. That is called siling nga gihatag nato ng aton kabuhi ra sa Ginoo kag hindi ta kabalo sa rason nga diin aton gintugyan ang aton kabuhi. Posible nga din bawion ta ang aton gintugyan. Si Apostol Paul na lidyabol katam. Muna siling pa niya, I know whom I have believed and I persuaded that he can able to keep that which I committed into him even against that day. Paul wished to finish the rest of his life with joy. Gusto niya nga tapuson ang iya gitawag iya ang assignment, ang iya gitintrahan nga gitawag iya nga lumba, ang iya giintrahan nga gitawag iya nga purpose kag katuyuan kag ipahimo sa Ginoo. Gusto siya nga matapos nga may kalipay, pitpuli, and diligently winning the Christian race to the end. Wow, palpakan na to na Ginoo. Sino karon ang mga gitawag yang mga estudyante nga nagakalipay? Mga estudyante na nga din imo makita ya dedikado kag consecrated sa pagtuon. Muna gaina diri. May before sa prayer, may gihisgutan ko sa ila diri kon gitawag yan nga kung nakaabot kamo, yung kabati kamo sini, sa amon ginhisgutan nga duha ka kamatuoran. Akong ginhambal nga diin dito important word in the Hindu theology. Ang word nga Mahabharata ginpatihan sa mga Hindu nga nasulat ni 1,000 of years before gisulat ni Moses ang Pentateuch. Ginpatihan nila nga ang gitawag iya nga ang 5 ka libro nga gisulat ni Moises, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros, and then Deuteronomy, una ang Mahabharata. Kag dayon waay pa man ginako na itong pila na ka-volumes, kabudlay mo na basahon, it will take weeks and months to study. Pero may mga butang lang nga gisugdan nakon nga isa sa mga gitog sugot, gitog beginnings of
beginnings. Nagisubong sini sa sini nga mga writer nga mga Hindu nga mga theologian. Tungod kay nagapati sila nga ang Christianity may book of beginning. Amo na we have the book of Genesis. Genesis is the book of beginning. Kung mubasa ka sa Quran, makita nimo nga may sinugdanan ang Quran considered as the book of beginning. Mubasa ka sa gitawag Buddhist, imo makita I have a record sa Buddhist nga gitawag religion, imo makita may book of beginning sa pagkatao ni Buddha. All of the religious nga gitawag mga religious organization has a beginning. Pero ang gitawag ang Hindu nagatudlo nga din imo makita the beginnings of beginnings. Kasi may pa nagsugod ang iba, nagsugod na sila. Kung imo tan-awon niya, mainto ka. Kung wala kasing pundasyon sa pulong sa Dios, mainto ka. Tungod kay imo makita damo ang ila Dios. Hundreds and thousands of their gods. Entonces, damo gisuguran. Pero kita sa Christianity lain. Ang hambal sa Genesis, in the beginning, God. Salang aton ginsuguran. Pag ini ginsuguran naton, angkos ni, why naghimo? Siya ang naghimo sa tanan ng mga butang. Palpakan naton na Ginoo. Pero ang punto diri amo ni, gusto lang ako ni kon. Kung mo balik ta diri. Ang punto lang ako nakita diri. Nga din, ang hambal ni Apostle Paul, God does not leave us without witness. Ang Diyos kuno, imo makita, ay nagbiya sa aton without witness of His own existence. Entonces, kung masiling ka, mangita ka sa Diyos, and if you are honest sa pagpangita sa Diyos, ang mga butang nga imo makita siya creation, nag-witness na sa iya personalidad subong nga Diyos. Palpakan na to na Ginoo. Kag mayon, hindi lang kay gitawag sa mga butang imo makita, even in wisdom. Amo na nga, theologically, may duha ka gitog principle. The principle of contrast, the principle of comparison. Kag sa Hindu nga theology, imo makita may principle of comparison nga din imo makita makuhaan naton leksyon sa aton pagka-Kristohanon. Una, ining gitawag nila sa Hindu nga word nga prayer. Ano ning word nga prayer? Prayer which is pleasant in the beginning, but subsequently it leads to misery. Wow. Ang word ko nga prayer, imo makita sa Hindu nga theology, ilagipatihan nga sugod nami ni. Sugod. Gitawag niya, sa kuluniyag ni. But you will subsequently will end in misery. Everybody say amen. Ang example sini, kung imo lang taon, sa aton karon, ang example sini mo ni. Nga diin, may mga butang nga matamis. Hindi bala, even Prince Norodom si Hanok sa Cambodia, gipamangkot siya, why you are suffering diabetes? Siling sinudurom si Hanok, namian di ko sa mga tamis kag mga namit nga mga pagkaon. Entonces, nag-enjoy gid sa katamis. Entonces, kung aton lang taong diri sa Hindu nga gitawag word, nga gitawag prayer, nagkahulugan ni nga din imo makita pleasant in the beginning. Amis. Pero ang katapusan, balatian.
Ngayon, ang second example naman sa mga estudyante, nag-graduate na ni mga estudyante karon. May mga record nga may mga estudyante nga diin imo makita dedikado ka consecrated sa iya hilikoton sa pagtuon. Imo makita sa dira nga ang iya amay kag iloy ang iban niya nga mga utod nagatan-aw sa telenovela, nagalantaw sa gitong Batang Quiapo. Bali siya iyaya nagpalain, nagkadto sa study room, nagtuo. Ang resulta nangin honor roll pagkatapos sa mga gitawag sa tuig. And that is prayer. But we contextualize the issue in a biblical perspective. Ano ang diferensya nila sa Rokag sa Richmond? Nga tundayon sing ganon, nga ang Richmond, Manggaranon, well, sila sa Rome, makililimos. Pero sa dito na sa gitawag pronouncement, dito na sa pihak nga kabuhi, prangka si Abraham nga nagsiling, ikaw sa dito ka pa sa kalibutan, siya do katawhay ang imo pagkabuhi. Nagakaon kasing mga manamit, nagabiste kasing mayo nga mga biste, nagalagaw ka sa mga gitawag yung mga lugar nga kung aton lang taon, hindi malagaw sa siningalas nila sa. Pero sila sa ron nag-antos. Pero karon lait, ikaw karon ginasakit, tugay, natapos na ang imo kalipay. Palapakan na to na Ginoo. That is, ang Richmond niya is the example of the Hindu word as prayer. So sis nga, kita nga Kristohanon karon imo makita, hindi ta parte sa word nga prayer. Parte ta sa Sriya nga word. Ha? Richmond, dira sa kitog, dira sa Sriya nga word, pero sila sa dira sa Sriya nga word. Ano na Sriya nga word? According sa Hindu nga theology, unpleasant in the present. Unpleasant in the present, but it gives joy in the end. Repeat after me. Unpleasant in the present, but it gives joy in the end. Hindi pleasant. Hindi ka palang maluyag magpuas. Na ang mga nagpuasan, nagundang na gani. Hindi unpleasant. Sino man pa maluyag mo taklad sa Pearl Mountain kag magpuas? Sino palang luyag mo pulaw diri mamirpuas? Sino ang maluyag magtambong sa prayer meeting? Sino ang maluyag balang din mong demosyon sa way pa siya matulog? Sa pagmata niya sa kagabion, madibusyon sa Ginoo kag sa hindi pa siya maghimo sa mga butang nga diin imo makita iya ginahimo sa inadlaw niya nga pagkabuhi, nagadibusyon sa Dios. Pus bala? Hindi. Hindi. That is the problem of the modern Christianity. The problem of the modern Christianity. Ang mga tao nga hindi na mainampuo. Dito sa Europe, may isa ko nga nabasa. Ang pag-ampo ko sa mga pastor dito tayo na 5 minutos. Because sa ako nga kabuhi. Kung sa Tagalog pa, laging nagmabadali. Ang natukoy palaging nagmabadali, madali mang mamatay. That is the problem. And I really believe because in the law of comparison,
in theological comparison, kung ko pasintensiyahon, we are not belong to the prayer group. We are belong to this Ria group. Nga diin sometimes imo makita, we encounter unpleasant situation. Kung kaisa sa atong pagpangalagad sa Ginoo may mga luha, kung kaisa sa atong pag-alagad sa Ginoo may mga kabudlayan, kung kaisa nga atong pag-alagad sa Ginoo may mga gitog, may mga setback. Na kung kaisa hindi ta kaintindi sa natabo. Pero imo makita God is in control tungod kay siya upod mo kag hindi ka itugot niya nga hindi ka magmadinalago. Plapakan na to na Ginoo. Kung ipadayon na to, mabasa ta sa Biblia. Yari, basahon ta. Siyempre ka mabasa, igu'y bersikulo ni. Ari bersikulo. Mas kugonta. Sa aton pagsunod sa Ginoo, mas kugonta, sa aton pagsunod sa Ginoo, pariho kita sa manugdalagan kag sa palumba. Hindi mala nga madamo ang nagaintra pero isa lang ang makabaton sang premyo. Gani kay uhan ninyo ang inyong pagdalagan kung makabaton kamo sang premyo. Kay uhan ninyo. Kasi man, uhan ninyo ang inyong pagdalagan. Sabi mo lang sa pagdalagan, kita ni mo nga daw, ano ni mga manugdalagan daw gapilit ang ila bayo o sa ila lawas. Nga, gusto sila nga magaan. Dayon, kung magdalaga na sila, why na sila alam sa kilid kag kilid. Anong nang singgit? Ginamulay man na sila, ginadayaw man na sila. Why na sa ila. Tugay ang ila mata na focus dito sa finishing line. Palpakan na to na Ginoo. Hindi bala. Anong lantaw mo sa nagdalagan sige lingi-lingi? Sige bulubulikid. Daog ay na. Hindi kadalakan bala na. Kung Kristohanon, if we contextualize the issue, imo makita, kung ang Kristohanon, sige lingi-lingi, sige bulubulikid. Ga-atinder dira sa kito giyatabi samtang gadalagan. Paano mo daw? What is it? Ngayon, ang kada madughampang nagka-practice gid sing maayong may pagdisiplina si ako gali o makabaton siya sing premyo. Nagka-practice gid kag nagadisiplina. Pero ba di siya man? Ano ang gitawag yung disiplina sa Kristohanon? Ganyan Kristohano yung maging prayerful. Palakpakan na to na Ginoo. Maging ara pirmi sa malapit sa Ginoo. Tukay kundi niya disiplinahon ang iya kaugalingon, may magabutong sa iya palayo sa Ginoo. Ang ihandong magabutong ni sa iya. Dayon, kung magabutong ni sa iya, we must be careful. Sometimes in myself, damo nga mga kaso I presume that I have when I have that. Imong ipatihan nga nag-alagad ka pa pero ay nagali ka. Si Apostol Pedro kung imo lang taon nagsunod siya sa Ginoo pero layo na kayo. Amo na nga ano kambal? Pero ang premyo nga iya mabaton o malagi lang. Ang premyo nga iya mabaton o malagi lang. Pero ariyo, kita, ito basahon,
kita nga mga tumuluon nagahimulat man sa aton pagsunod sa Ginoo agud makabaton sang premyo, pero ang premyo nga aton mabaton indi gid madula. Kapalagpakan nato na. Indi gid madula. Ang premyo nga imo mabaton indi gid madula. Tuki ang premyo nimo kung imo lang taon sa mga church fathers, hindi ang langit. Muna nga kung kaisa, kadisib ang tao, ginasirimonyasan, ginapangamuyuan, mapatay nga mo palangit. Hindi ang premyo nga gisaad sa Ginoo, it is not primarily nga langit, kundi ang premyo nga gisaad sa Ginoo, ang tag-iya sa langit nga amo ang imuupdan dito kung dito ka na sa langit. Palakpakan naton ang Ginoo sa ano nga pala ni David? Magkano ko Ginoo sa langit kung way ka dito? Magkano ko to sa langit? Kunway ka. Nagpaintindi, matahom ang langit tungod kay imo makita ang imo upod diri nga amo ang Dios, amo man ang imo upod dito sa langit. Pagpakan na to na Ginoo. Everybody say amen. Gani maintindihan tani. Gani masabtan tani. Sa nagapuas ako dito sa Prayer Mountain, pagdayon, may gani kay ang aton utod nga nag-birthday daw kay intindi man sa akon. Isa sa revelation, ako kay isa, nakahibig ko. Kung kay isa, gipabatyag ka sa Ginoo agud maintindihan. Kag naintindihan ko, nakita gali parehas ta sige pasakay sa isa ka salakyan. Ang Ginoo nagmutang gali sa imo sa isa ka salakyan. Nga dira ang iya purpose, ang iya gitawag iya nga para dira ang iya plano sa imo kabuhi. Ang dayon, may panahon gid nga pag-abot sa katapusan, manaog ka. Kag ang imos dala naging pabitbit sa Ginoo sa imo. Imo ni iintrigar sa Ginoo nga may ganansya. Palakpakan na to na Ginoo. Hallelujah. Kung manaog abi ka sa wala pa ang makabot ang destiny mo, ano ang imo intrigar? Makadto kita sa duha nga bersikulo. Masahon ta. Mga utod ko kay Kristo. Arena. Wala ako nagahuna-huna nga nalambot ko na ang perpekto nga kabuhi. Even Apostle Paul. Kasi ko naguna-huna nga nalambot ko na nga perpekto nga kabuhi. Even sa mga trespassos. Isa sa gibasa na kon sa sulat sa mga trespassos nga din sa nabasa niya nga din isa sa mga gitawag niya requirements sa perfection amo ang paghambal nga hindi maghambal sing malain. Pila ka tuig nag-ugom siya bato. Iluad lang niyang bato kung magkaon siya. Pagkatapos kaon, iya naman ugumon ang bato pagod hindi sa kahambal sing malain. Siling ko, kung ang Kristohanon nga maritis kag libakira, kung i-apply lang, muugom lang na siya bato, hindi na sa kasala. Dayon, for so many years nga lifestyle, nakita niya nga nakatikang sa una nga ang sa perfeksyon nga ang iya ihambal mga butang nga makapalipay sa Dios. Papakan na to na Ginoo. Dayon, anong hambal dere? Pero ang akon ginahimo
ato ni basahon. Pero ang akon ginahimo subong, subong. Hindi ka magsiling ang imong gihimo himuong kubuwas. Kasi hindi na mag-abot ang buwas. Ang akon ginahimo subong. Mas kugunta, wala ko na ginahuna-huna ang naglikat. Kundi gitinguhaan ko gid nga malambot ang akon lalambuton. Bersikulo 14. Pareho sa isa ka manugdalagan, nagapadayon ako sa pagtingwa nga malambot ko ang lalambuton. Kung mabaton ko ang premyo, ini nga premyo mo ang pagtawag sa Dios sa aton nga magkabuhi dito sa langit paagi kay Kristo Jesus. Palakpakan nato na gid. Kaya mo lang, unang hindi ka undang kita pagpainto sina nga magkabuhi ka nga sa lawayon pagkatapos pamisahan ka lang. Umpuan ka lang. Isa sa humili, pare. Nagsunggod siya. Nagnabatyagan ko ang regrets sa namati ko siya humili sa iya misa. Nga, may mga tao nga katatlo lang na nagsulod sa simbahan. Gibunyagan, ginkasal kag patay na. Pero sa hayaon ko no, ag 20 ka adlaw. 15 ka adlaw. Tugod kay may kwarta mo. Ani ni siling sa siling nga pari. Ani ni kung ining 15 nga kaadlaw sa paghaya siya, ni pulo kadlaw kag 20 kaadlaw. Ani kung nasimba niya sa Ginoo ni, nakakadto ni siya sa simbahan siya do ka tawo. Ano ang pulos? Siling pa niya, bisan adlaw-adlaw, gabi pa na mamisahan. Umpuan. To kay hindi na sa kabatyag. Way nalami na sa iya. To kay waay na ang kabuhi nga gikinahanglan sa Dios nga ipalagad sa iya. Even sila nga nagapromote sa sini nga doktrina do gitak-ana, gi-abuse na to kay nagapati sila nga din imo makita iya. Sila mismo sa sulod sila kasing-kasing nagapati nga hindi hapos ang kaluwasan. Pagpakan na to ng Ginoo. Ano pa? Diyan mo lang sahon ta. Kung parte sa akon nag-ambot na ang tion nga ang akon kabuhi ihalad na. Tapos, oh, Mama, gusto ko ta. Tungod kay madali na lang ako maghalin sa sini nga kalibutan. Oh. Pusulpol. Feeling pa niya madali lang ako maghalin sa sini nga kalibutan. Pero sa versikulo 7, ano ang iya ginhimo? Saway pa siya maghalin. Kini isa ka leksyon para sa aton. Mag-isip ta sini nga mga buhi. Anong hambal niya biskugunta? Ginhimo ko ang akon masarangan. Ito si saway pa siya kwaasing kabuhi, saway pa siya maghalin, ginhimo niya ang iya masarangan. Naintindi siya nga ang Ginoo way ga-require sa iya sa hindi niya masarangan. Everybody say amen. Pagkapit na to na Ginoo sa ni. Way ga-require ang Ginoo sa hindi na to masarangan. Kay kung mag-require sa aton hindi masarangan, he is considered as a cruel taskmaster. Pinta siya. Siya pusol ko lang siling, gihimo ko lang akong masarangan. Mas kugunta, sa pagdalagan
kag natapos ko na ang akong dalaganon, gintipigan ko ang akon pagtuo. Palakpakan na to na Ginoo. One of the most abuse nga word, ang word nga pagtuo. Sining katapusan sa kapanahonan. Tungod kay ang pagtuo, imo makita, waay itudlo ang gitawag ya tuod-tuod nga essence. Ina lang gitawag unod gid. Kung unod ya gikihat lang. Ang pagtuo nangin galamiton nga diin imo makita ya magmalipayon ka, mag-enjoy ka, makabaton ka sa panalangin sa Ginoo. Well and good. 50% lana sa elemento sa pagtuo. Nga 50%. Tungod kay ang hambal sa Biblia, klaro katama ato nagisag ulo dire. Hindi lang kay nagatuo kita sa Dios, kundi nagaantos kita sa pag-alagad upod sa iya. Palakpakan na to na Ginoo. Nagaantos. Kung ang imo pagsimbahin na sa pag-antos mo, ito kinagatuo ka. Ngayon, if you read the noble army of Hebrews 11, pila na ko ni sulita in order to understand the specific meaning sa word nga pagtuo. Mo ang mga milagro nga natab. Tanaw ang mga patay. They were able to enforce righteousness. Napatuman nilang pagkamatarong na mga dagko ng mga ilagipalong ang gitawag ang mga gadabadaba nga kalayo. Pero kung imo lang taon, ang hambal sa katapusan, tungod sa pagtuo, nagaanto sila. Tungod sa pagtuo, nagabayo sila sa panit sa karnir. Nagabayo sila sa panit sa kanding. Nag-aistar sila sa mga lungib sa duta. Nga bisan pa gani ang mga tao, hindi na angayan sa paglantaw sa iya. Pero ang siling pa ni Apostol Paul, pero bangod, bisan pa sa sining nga kabudlayan kag pag-antos, napamatud-an sila sa ila pagtuo. Hindi kita kumplituhon kung hindi kita nakaupod sa ila. Praktikan na to na Ginoo. Ito, there will be a possibility nga diin, makaambit ka gid sa mga kabudlayan. Makaambit ka sa persecution. Makaambit ka sa mga sa nag-take over ng Syria, ang mga ISIS sa Syria. Sa Bishop Orthodox Church, ginhapit siya kaginpadalaan sing sulat. Utdo namon ang imo liog. Pagdumdum niya ko ng Archbishop sa Orthodox Malayas. Nagbalos singnot ang bishop. Kaginpadala sa ISIS. Balik dire. Kagpuupuan na ang akon liog. Balik dire. Kagkuhain akon liog. Kaya hindi ko magaling sa akong kongregasyon. Ito amuning purpose, amuning mission ko nga ini sila unungan akon bisan pa sa mga kabudlayan. Wow. Dayon sa versikulo 8. Basahon ka. Amo na ni. Karon may gintigana ang Dios akon nga padya sa pagkamatarong nga iya ihahatag sa akon sa adlaw sa iya paghukom sa tanan. Sa adlaw sa iya paghukom sa tanan. Kag ang iya paghukom tarong hindi lang ko ang gitaganaan. Repeat after me. Hindi lang ako ang gitaganaan. Balikon na kon. Hindi lang ako
ang gitaganan. Ano mo tipangop sini? Hindi lang siya ang gitaganan, kundi kita. Palakpakan na to na Ginoo sini. Hindi lang ako ang gitaganan. Sina nga padya, kundi ang tanan nga nagapaabot sa iya pagbalik. Palakpakan. Dito sa isa ka version, sa tanan nga naghikugma sa iya kag nagapaabot sa iya pagbalik. Full wish to finish the task and ministry which the Lord Jesus has given to him. Gusto niya tapuson gid ang ministry nga gihatag sa iya ni Hesus. Ano na nga ministry? Binuhatan Kapitulo 9. Dito ni nga revelation sa isa sa mga tumuluo nga din kinsugo pagod ministeryohan si Apostol Paul. Karon dito sa Damascus may isa ka sumulunod si Jesus nga iyang ngalan si Ananias. Nagpakita sa iya ang Ginoo kaagi sa palananawon kag nagsiling. Ananias, nagsabat si Ananias, Ginoo, ari ako. 11. Nagsiling ang Ginoo siya, maglakat ka sa dalan nga gitawag matadlong. Sakto ka sa dalan nga matadlong. The street, Old Street. Pag dito sa balay ni Judas, pangitaon mo ang tao nga taga Tarsus nga ang iyang ngalan si Saulo. Subong gid nagapangamuyo siya. Wow. Muna kanami la sini ni Saulo ni Pablo. Sa dira nga nabulag siya, way siya nagmahay nga nabulag siya. Sa giguyod na lang siya pakadto dito sa gitawag nga sa iya puloy anan din siya magdayon. Way siya nagmahay. Way siya nagreklamo. Tungod kay dira sa Damascus kung balikon naton may duha ka butang nga diin ginsabat sa Ginoo sa iya. Klaro nga din imprintado siya pangunahuna. Sa dira nga diin na encounter niya ang Ginoo na mangkot siya. Sino ka Ginoo? Siling ang Ginoo, ko si Jesus kay imo ginalutos. Pag sa King James Version, kung imo lang taon, sinsiruho ni mo pagtuon ang gitawag niya sa road of Damascus, nagsilinggid si Apostol Paul, ano ang ipahimo mo sa akon? Entonces, ining duha ka gitong pamangkot nga iya gipamangkot kay Ginisos, naging sapat very specific kamuni ang natanong sa iya pangunahuna samtang ginaguyod sa siya mga kaugdanan nga bulag na kag hindi nakakita. Kagdayon in connection sini ang Ginoo nakighambal kay Ananias. Tuka sa sini nga tawo subong gid nagapangamuyo siya. Bersikulo 12. Ginpakita ko sa iya nga ikaw magsulod kag magtungtong sa kamot sa iya agud makakita sa liwat. Tiyo mo na sa kapangamuyo si Apostol Paul. Klaro ang vision nga din may tao nga mag-abot kag din magtungtong siya kamot kag dayon makakita sa liwat. Bersikulo 13. Ining word nga pero. Ining pero nagkahulugan ni malibad hindi. Siling si Ananias, pero nagsabat siya na, Ginoo na batian kung halin sa madamo ng mga tao ang parte sa taong ina, kung ano siya kakapintas sa imo katawan sa Jerusalem. Kung ano kasiling ko nga, ang Ginoo gali kung magluhas, way sa gapili butan kag pintas, luwason niya, palakpakan na to na Ginoo sin. Oh, siling pa ni Ananias, nagkasayo pintas ni nga tao. Damo ni gihalitan.
Pero anong sabat sa Ginoo? Siling pagit si Ananias. Ina nga tao, nagkadto siya gani diri sa Damascus kung may awtoridad halin sa manugdumalang mga pari agud pangdakpo niya ang tanan nga nagapanawag sa imo. Nagdadala ni sa sing awtorite, nagdadala ni papel. Kaya makita niya nga Kristo iya dakpon, iya halita. Pero anong hambal sa Ginoo kay sa 15? Isugid. Anong hambal ni Jesus? Mas kugunta. Isugid mo sa iban ang parte sa akon pagpakita sa imo subong. Ang mga butang nga gipahayag ko sa imo sa palaabuton. Versikulo 17. Luwason ko ikaw sa mga Hudiyo kag sa mga hindi Hudiyo. Suguon ko ikaw sa ila. Kay malubla ka mo mga kauturan. We are katunig gitun-an ang pag-anto subong nga Kristohan. Pero hindi ni ang pinali. It is part of the game. Nagitudloan ba? Tungo kay may panahon ta nga mag-abot, nga may bitbiton ta, nga tao, nga din aton tudluan, nga diin magkabuhi angay sa aton subong nga tuod nga Kristohanon. Palakpakan natin. Everybody say, for I really believe when I was in the training school, mga missiologists nag-agree sa isa ka kamaturan nga diin sa kaluwasan, sa redemption sa plano sa kaluwasan, may duha ka gitawag nga puwersa nga diin kinahanglan ang Kristohanon nag-involve. Number one is the expansive force. Hindi kay magpahimuyong ka lang. Nga you will enter the gates of heaven empty-handed. What is expansive force is all about? Nga diin, gidumdum mo ang mga tao nga wala pa nagkabuhi suno sa imo pagkabuhi. Palakpakan na to na Ginoo siya. Kung imo pamilya man, gibalik mo sila. Pagdayon, imo sila gitudloan nga upod sa akon, maalagad ta sa buhi nga Diyos. Palakpakan na to na Ginoo. Pag hindi sa kapos, lantawa bala ang kay Apostol Paul, first missionary journey, second missionary journey, third missionary journey. Hindi lahog-lahog ang giagyan niya sa nagpangdala sa singkalag. Hindi hapos. Ako kay ang pinakadako nga property sa panulay, hindi ang bulawan. Ang pinakadako nga property sa panulay, hindi ang gitawag nga silver. Kadutaan, hindi. Although He is the God of this world. Ang pinakadako nga proteksyonan sa panulay siya property, ang kalag nga makasasala. Palpakan na to na Ginoo. Ni time nga tandugon mo ang iya property, nga mo kalag makasasala, waay siya gapahimuyong gahandom siya nga gubon kani. Tungod kay dipinsahan niya to kay ini nga mga kalag nga makasasala, gusto niya kibunon nga hindi madala sa kaluwasan tung kay iunong yan ni dito sa Lake of Fire. Palakpakan na to na Ginoo. And that is mission is all about. Wala nga ginatudloan ta. Kaduha ang attractive force. Sa dira nga magkabuhi ka sa Ginoo, mangin blessing ka, may mga tao gid nga magpalapit sa imo kag magsiling, sugiri ko sa imo pagtuo, sugiri ko sa kaluwasan.
Muna nga siling pa ni Apostol Peter, andam kamo sa pagsabat, sa pamangkot, sa paglaom diin kamo nagatindog palpakan naton ang Ginoo. Ako kay ang Ginoo nagsiling luwason ko ikaw sa mga Hudiyo kag sa mga hindi-Hudiyo suguon ko ikaw sa ila. Bersikulo 18. Sa pagpamuklat sa ilang mga mata kung magliso siya halin sa kaduduluan kadto sa kasanag. Luglugan mo na. Kadto ka dito kay palisuon nimo ang mga tawo nga nadulman ang una-una, nga ang ara sa una-una lang inom, ang una-una lang madyong, ang una-una lang pangalipay, ang una-una lang kaon. Sanagan mo sila, explikaran mo sila nga hindi lang kaon, inom, sugal, pangalipay, lagaw ang kabuhi. Kinahanglan magtalupangod kamo, nga ginbuhi kamo, hindi lang kay manugal kamo, hindi lang kay maghubog-hubog kamo, hindi lang kay magkaon kamo, kundi gibuhi kamo to kay may purpose ang Ginoo sa inyo, mga kabuhi. Palakpakan na to na Ginoo. Kagamo ning misyon ni Apostol Paul, kaghalin sa gahom ni Satanas. Ari na, amo ning property ni Satanas. Muna nga nakita na ko nga hindi hamak ang ginagyan sa mga evangelist. Hindi hamak. Kag dayon imo makita ya kag paagi sa ilang pagtuo sa akon patawaron sila sa ilang mga sala kag nagaupod sila sa mga ginpain sa Dios nga mangin-iya. Pagpakan na to na Ginoo. Siling pa niya, nahibaluan ko nga sa sining akon ginapabugal daw sa buang gid ako pero matuod mas maayo gid ang akon nga pag-alagad sang sa ila to kay mas madamo ang akon pagpangabudlay kung ikumpara sa ila. Kay mas madamo nga bisis ako na priso. Una nga kundi katudluan sining hindi kagi kadaog sing kalag. Sobre ba ni siya? Kung mamangkot ka sa mga tao nga ang kalag ara sa simbahan kang nag-aalagad, sugiran ka nga hindi hamak ang ila pagbatas agud madala sa simbahan ini nga mga kalag. Palakpakan naton ang Ginoo. Si Apostol Paul nakadala sa mga kalag pero pila ka beses siya na preso. Pirmi gid ako ginhanot kag makapila ka beses nga ara ako sa peligro sa kamatayan. Dayon ano pa? Tama? 5 ka beses ka ginhanot ako sa akong kapareho nga mga Hudiyo. Singtag sa 39 kalapdos. Muna nga daw nahuya ako sa nagbasa. Sini istorya pala gani. Galalain ka na. Pag gani hanuta. Apostol Paul. Dayon ano pa? 3 ka beses ako ginlampusan sa mga Romanhon. Kakaisa ko ginbato sa mga Hudiyo. Katatlo ako nakaagi sa nalunod nga akon gisakyan kag isa sini ka beses. Isa ka adlaw kag isa ka gabi ang akong paglutaw-lutaw sa laod. Ano pa? Sa akong pagbiyahe sa nagkalailang mga lugar ang akong kabuhi pirmi nabutang sa peligro. Nabutang ako sa peligro sa akong mga pagtabok sa mga suba, sa mga tulisan, sa akong kapariho nga mga Hudiyo, sa hindi mga Hudiyo sa siyudad, sa kamingawan, sa dagat, kag sa mga tao nga nagpakuno-kuno nga sila mga utod man ni Kristo. Sa Ginoo dayon, inagihan ko ang mga kabudlayan tungod sa akon obra kag kun kaisa wala gani ako tinulugan. May mga bisis nga hindi ako makakaon kag kun kaisa wala gid ako sing makaon kag bisan gani ang mainom wala gid inagihan ko man ang katugnaw kag kakulang sa mayo kag dayon wala pa mag-abot, wala pa labot ang akon inagihan, wala ko nasambit, nagapalibog ako adlaw-adlaw sa kaimtangan sa tanan nga sa iglesia. Wow. Ano gid ang kasakang ay antes ini? Amo na nga kung kita mo atras sa pagpangalagad, ano ayan? Makanto kita sa konklusyon. Paul made an outstanding claim. He claimed which he meant to be its silence.
to be a challenge to all the ministers who stood before him and thereby to all Christians of all ages. It is a challenge. His life was a challenge. Hindi lang sa mga ministro, hindi lang sa mga pastor, hindi lang sa mga manugalaga, kundi para sa ato mga Kristiyano. It is a challenge, Christian for all ages. Dayon, he was free from the blood of all men. If any man unsaved, it was the man's fault. Kung may hindi maging maluwas, iyan na problema nga way sa naluwas. Klaro gina nga imo mabasa. Dayon, ano hamali? Gani, sugiran ko kamo karon nga kung may ara sa inyo nga hindi maluwas, wala na ako si salabton sa Dios. Palagpakan na to na Ginoo. Kung may ara sa inyo nga hindi maluwas, wala na ko si salabton sa Dios. Kay gisugid ko na sa inyo ang tanan nga mga butang nga bagay isugid sa inyo. Dayon, kay wala gid ko sing magitago sa inyo parte sa bugos nga katuyon kag plano sa Dios. The reason he was free was that he had proclaimed the counsel of God. He had proclaimed the truth, the whole will of God, warning every man. Anong hambal sa Kolosas Kapitulo in conclusion? Mo ini ang ginwali namon si Kristo sa tanan nga mga tao. Ginapaandaman namon kag ginatudloan ang tanan paagi sa kamaturan agud madala namon sila sa Dios nga wala sing kasawayan sa ila paghiusa kay Kristo Jesus. What is mystical union is all about? The mystical union, imo makita iya, the essence of the mystical union, dalon ka sa presensya sa Ginoo nga imo upod nga hindi sa lawayon. Dayon, anong hambal dres? Pagod mahimo ko ini nga mga nagapangabudlay gid ako kag ang gahom ni Kristo amo ang nagpabaskog sa akon.